falling to pieces. So we're here at Asian Grocery sa South Dakota. Titingnan natin guys kung ano yung mga benta nila dyan. Kasi sabi nila maliit daw itong Asian Grocery nila. Let's find out. Marami siyang convenience. So dito kami sa may toyo guys. Yan ang presyo ng toyo nila dito. Yung presyo ng toyo sa Omaha, mga 4 yata yun. So, mga $1 difference din. Magani ilang ingon mahal daw. So, meron sila ditong Knorr cubes na pork. Pero, $2.69. Medyo mahal nga dito, guys. Ito, $3. So, tapos yung mga ganito sa Omaha, as far as I can remember, $1 lang. So, $2 dito. Medyo mahal na. So, yun guys. Sobrang liit lang nitong store nila. Grocery store. Parang convenience lang. Yan ka. Worth $21. $21 pero basher yan. Tomorrow. And we're back again. Walmart. Ito tayo sa gulay, guys. Gulay. Plano niyang fruit salad. Fruit salad, no? Macaroni. Fruit salad. Para maano na imong muscles, ma-exercise. Coffee naman. Selling tayo sa clearance. So yan, so far yung nasa card natin guys. Hanap pa tayo na mga kailangan na. Dito naman tayo sa meat section. Tingin muna tayo sa clearance section. Mga old stock daw. Meron tayong makita mga $4. Maganda sana to. Kaso $9. Tingin. Or done. How much? How much? $149. Tingnan nyo yung mga bundok guys. Ganda ng foggy sa may bundok.
pang social media, pang mga digital na requirements. Malaki din kita din. Oo. Maging sa ibang artista, nalilink din sila sa mga sa mga mayayamang gays. So parang sila sa mga nag-benay, parang siyang baby boy. So guys, welcome back. Another vlog. Sa nakita nyo sa early clips, naglaba. And tapos ko lang kumain. Ayan pa yung hugasin guys. So this is actually my second day off na pahinga ko ng 2 weeks after ng first contract ko dito sa hospital kung saan ako nag-work dito sa South Dakota. So ngayon guys, I have a lot of time para maglinis, pero gusto kong dahan-dahanin muna. So nag-umpisa ako dito sa aming bed kasi guess what guys, na namin na meron talagang bed siguro bug. Mga 1 month after kami nagstay dito, may napansin kami na parang may makate parati pag nahihiga kami dito sa bed. So ang ginawa ko after ilang weeks ng stay namin dito is agad-agad kong winash yung aming bed sheets at saka yung aming pillowcases, pero hindi pa rin, wala pa rin nangyari. Tapos nag-complain din yung husband ko, yung bed daw mismo kasi may nakita siyang something na insekto guys. So hindi naman kami maalam na mayroong tinatawag na bed bugs, di ba? Kasi naman guys, galing kami sa simpleng buhay dyan sa Pinas, and then parang ignorante mi sa mga bed bugs, no? Sorry, ang putla ko. Hindi man lang ako nakapag lip tint. So ayun guys, nag-wash ako ulit. Siguro sa stay namin dito for 3 months, ito na yung pang-apat na wash ko sa aming bed sheets and pillowcases. Pero ganun pa rin guys. So, noon guys, nung na-figure out talaga namin na meron talagang bed bugs itong bed namin dito na nakakaloka. Bumili kami hindi na namin napakita guys, sa previous namin na Walmart grocery. Ayan guys, bumili tayo ng bed bug spray. So, ayun guys, mag-spray ako ulit. Actually, nag-spray na ako kanina pagkatapos kong tanggalin yung mga bed sheets. And gusto ko siyang spray ulit, and plano ko din na, alam niyo yun, kung meron akong matatanggal sa ilalim ng mga good luck naman kasi hindi ko alam kung ano yung mga makikita ko dito sa ilalim. And tingnan nyo guys, ito yung bare namin talaga na bedsheet. Sorry, meron tayong mga dito panel cutter kasi din ako. Multitasking tayo guys. Kanina habang nanonood ako ng mga showbiz balita kasi ang daming mga issue na naman sa mga artista. Nakakaloka talaga tong mga issue sa Pinas, pero nakakaaliw din. So ayun guys, balik tayo dito sa bed. Tingnan nyo naman yung bed guys. Alam nyo yung bed na parang hindi mo alam kung ilang years ago na. And ayan guys, ito parang built-in siya. Parang meron siyang parang kahoy sa ilalim na rin kinonek dito sa carpet. So ayan guys, yung task ko ngayon or plano kong gawin is maglinis. Actually, after kong isalang sa dryer yung aming mga bedsheets, yung vacuum para mag-vacuum ako ulit dito. Every week talaga ako nagba-vacuum guys pag off ko. So ayun guys, update ko na lang kayo later at wala pa talaga akong suklay-suklay. Hindi ko na alam kung anong itsura ko doon sa mga previous clips, pero ayan guys, ganyan talagang realidad. So ayan guys, update na lang later. Labay tag basura guys. Basura natin.
Finally, bed is done. And ang susunod kong gagawin naman ay maghuhugas ng plato. And siguro magluluto kasi nagutom ako guys. Ang last kain ko pa is breakfast around 8. And maya-maya nandito na rin yung husband ko. So, plano kong magluto ng spaghetti this afternoon. So, ayun guys. By the way guys, ayan, nagpiprito na tayo ng ating hotdog. And alam nyo ba guys, merong benta sila dito sa Walmart nila na red hotdog. So, kaya ako nakapag-spaghetti last time noong December and luto tayo ulit ng spaghetti. Kasi nag-crave ako. Hindi ko alam guys kung kita nyo sa labas, nagsusnow o nagpo-flurry. So, hopefully hindi siya lalala. Kasi, ang lamig-lamig na kahit wala pag snow. So, update guys sa luto nating spaghetti. Ayan na, kumukulo-kulo. Nilagyan ko na pala siya ng ano guys, ng ground beef and pork. Ayan guys, and yung ating anong tawag dito? Hotdog, red hotdog. Ayan. Ang problema lang natin ngayon, wala tayong Filipino style tomato sauce. So, para-paraan na lang para maglasang Filipino style spaghetti. Ito na yung pasta sauce natin sa ating spaghetti guys, and nilagyan ko na siya ng cheddar cheese. So ayan guys, so far okay naman yung lasa.